Nandito kami ngayon sa airport at papunta kami ng Hong Kong ngayon dahil ito sa third born gustong maranasang maging Disney princess. Kaya naman ipupunta kami ng Disneyland at ito nga pala yung mga passport at mga ticket namin. Pagkatapos namin sa immigration ay naghanap na kami ng maupuan at tignan nyo naman sa second born ay bagsak, tulog na agad. Dahil ng mga oras na yan ay madaling araw. Si third born naman ay super energetic at nawawala. Doon naglalakad-lakad, minsan patakbo-takbo. Ayan na nga pala sa third born. O diba napaka fully energy niya talaga, full charge yan. 2 oras na lang yung flight namin habang iniintay namin yon ay hindi talaga umidlip ito sa third born. Wala siyang ginawa kundi tumakbo-takbo tapos pagkatapos tumakbo ay nagutom tapos ayan uminom tapos ngayon phone ko naman ang ginagamit niya ngayon. Magbo-boarding na kami. Ito yung gustong-gusto ko kapag nagta-travel ng ibang bansa dahil kapag may kasama kang bata, una ka talaga sa pila papasok sa eroplano. Kaya naman ako pag nag-out of the counter talaga ako, hindi ako pwedeng hindi walang kasamang bata. Gusto ko may kasama akong bata, isa sa mga anak ko. Nakaraan ay nag-Singapore kami ni third born at namasyal lang kami doon, mga 4 na araw kami at hindi ko pa naipa-vlog yun. Nauna ko pang mai-vlog itong Hong Kong namin. Mas nauna pa akong out of the country kami ni daddy nung nag-Macau kami at Hong Kong din. Hindi ko pa na-upload. Ayun lang dala sa isang phone ko yun at hindi ko na masyado ginagamit yung phone na yun. Kaya naman hindi ko pa siya na-edit. Ito na, papasok na kami sa aeroplano. Ko nga palang humahawak ng passport ni first born, second born at third born. Daddy siya yung humahawak ng passport niya. Sunod-sunod na pala ako gagawa ng mga mini vlog ngayon dahil nga napakadami ko ng video at hindi ko talaga na-upload. Pero na naman kami out of the counter ni daddy. Baka matabunan na naman. Tapos yung mga ibang bakasyon pa namin. So yun lang, nakwento ko lang yun yung mga dahilan kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng mga mini vlog at napabaya ko na talaga yung account ko at wala akong ina-upload sa TikTok. Pero mga POV lang sa second account ko, dun lang talaga ako nag-upload at nag-enjoy naman talaga ako doon. So, kasi sa mga mini vlog ko ay ang daming nilang napapansin palagi. Lalo na kay firstborn, ang daming nambaba sa kanya. Hindi ko magets bakit nila binaba si firstborn. Sa thirdborn naman, ang dahil sa mata niya pero hindi kasi alam ng iba ay malabo po yung isang mata ni thirdborn. 500 yung grado ng mata ni thirdborn, malapitan at malayo. Sabi ng doktor, rare daw yung ganun sa mata ni thirdborn kasi nga malayo at malapit. Parasighted at nearsighted yung mata niya tapos may negative at positive pa, diba? So kaya naman ay naglaylo na muna ako sa pag-upload at andito na rin pala kami sa loob ng aeroplano. Kaya gusto ko nga pala mauna dito sa loob ng aeroplano. Pagkasama yung mga bata ay nauuna talaga kami dito sa may mga upuan. Bago pa pumasok yung maraming tao ay nakapwesto na kami at yung mga batang makukulit. Mahirap kasi pumasok pag sabay-sabay yung alam mo naglalagay ng mga gamit kapag yung adult lang. Kasama yung bata ay naayos talaga ng maayos yung mga gamit namin. Ito pala yung first time na makakasakay ng aeroplano ni second born. Sa third born naman tsaka sa first born hindi nila first time. Kaya naman sobrang natutuwa talaga ako kay second born. Yun nga lang hindi ko siya katabi. Katabi ko sa mga oras na yan ay sa third born tapos ang katabi naman ni daddy ay si first born. Nakakainis lang yun sa pagbuko ng flight namin ay 2 booking ang nangyari kaya tuloy hiwalay kami ng upuan. Pero okay lang, ginawa naman ng paraan doon sa may pag-check-in namin. Hindi kami tabi-tabi ng upuan, kumbaga isang hilera lang kami at tignan nyo naman sa third born. Busy siya dito sa may iPad at sabi niya pa nga, hi guys, mukhang magiging vlogger itong bata. Hindi pa kami nagtitake ko pero sa third born ay tulog na. Yun pa naman ang inaabangan niya, yung pag-angat ng eroplano. Kaso hindi na kaya ng powers niya at anto. Naman nung nagland kami kahit anong gising ko sa kanya nung nandito na kami sa Hong Kong ay hindi talaga siya nagising. Nilit ko na lang talaga siyang gisingin dahil ay kami na yung pinakahuling bababa. Dito sa first born ay tulog na tulog din. Pag-angat ng eroplano at pagbaba ng eroplano, mga tulog sila, mga puyat talaga. Gising lang talaga ay sa second born, yung pag-angat ng eroplano at pagbaba ng eroplano, siya lang talaga ang gising. Dahil siya lang ang gising nung nag-iintay kami ng flight namin. Tapos ayan, siya lang talaga yung gising nung pag-angat ng eroplano at paglapag ng eroplano. Nakakatuwa lang dahil super behave talaga ng mga anak ko ng mga oras na yan. Nakakatuwa na silang isama sa biyahe sa mga ganito dahil nakakaintindi na sila. Doon nga pala kami nakaupo sa pinakadulo malapit sa mga FA. Airbus nga pala to sinakyan namin kaya sobrang laki ng eroplano na to. Doon nga lang kapag Airbus yung nasasakyan ko sobrang init, hindi ko maramdaman yung aircon. Hindi katulad ng mga usual na hindi ganun. Hindi katulad kapag hindi Airbus malamig yung aircon. Basta pag Airbus talaga, pag Cebu Pacific, naiinitan ako, hindi ganun kalakas yung ano niya, yung aircon. So ayun lang, nakwento ko lang, nandito pala kami sa pinakadulo, tapos eto, naglalakad na kami sa pinakagitna. Sana talagang halos mga tao, kami na lang talaga at hinintay lang talaga namin maubos yung tao, tapos medyo na-late talaga ako sa pagising sa mga bata. Hay yung mga FAK third born, pero ayun, natakot sa third born, medyo naalimpungatan pa nga. Hindi naman tumatakotin sa third born, pero biglang natakot siya dahil nga naalimpungatan. Lahat ng mga anak ko, ito talaga sa third born yung pinakabibo at mahilig siya mag-hi hello. Kahit hindi na nga siya pinapansin, nag-hi hello pa rin siya, ganun kabibo talaga ito sa third born. Pag nagpunta nga kami ng Singapore, ang daming mga natuwa sa kanya mga Singaporean. At ang daming pumuri sa kanya dahil mukha daw talaga hindi Pilipina ito sa third born. So ayan, bago kami pumunta na immigration, nagpicture-picture na muna kami at napansin ko ay tangkad na pala sa akin ni first born. Kahit sa second born ay natatangkaran na rin talaga ako sa kanila. Parang kailan lang
amba baby pa nila pero ngayon tignan nyo naman, pantatangkad na nila. Ayun lang talaga, napakabilis ng panahon. Kaya naman kami ni daddy pag birthday ng mga bata, hindi namin nagpapaparty sa mga anak namin. Or on quality time talaga kami at yun talaga nire-request ng mga bata. Request nila kaagad sa akin kapag magbe-birthday sila, gusto nila yung ganitong lugar, hindi yung party yung gusto nila. Like yung maghahanda para dun sa mga kapitbahay or sa kung ano man anong party. Yun ang gusto nila. Ang gusto nila yung pupunta kami sa mga iba-ibang lugar. Mas gusto naman talaga namin ni daddy yun dahil syempre kami, family at quality time talaga. Siguro nasanay talaga itong mga anak ko dahil wala silang friends sa labas ng bahay. Mga pinsan naman din nila ay malalayo. Kung hindi pa kami dadayo ay hindi namin makikita yung mga pinsan nila. Minsan dumadalaw sila pero saglit lang tapos uuwitin sila. Dahil kami ay malayo sa mga kamag-anak namin. Tapos ako naman meron ako isang best friend tapos wala pa dito sa Pilipinas. Wala talaga akong friends dati nung dalaga ako. Ang dami kong friends pero ngayon sa mula nagkaanak ako ay nawala na talaga ako ng mga friends. Hindi naman talaga ako nawalan ng friends. Dumistansya lang ako para makapag-focus ako sa family ko. Sa din natutunan ko kapag wala kang masyadong kinakausap ng mga kaibigan at kapag meron kayong big fight ng partner mo, inyo lang at hindi nyo na ma-share sa iba at wala nang susulsol at wala nang gagato. So kami ni daddy naayos talaga namin yung problema namin na kami lang talagang dalawa na walang gumagatong at wala talagang alam nyo may mga sumasawsaw. Para sa akin yun ang kinagandahan kapag wala kayong masyadong friends or barkada dahil kayong mag-partner talaga ang nakakapag-usap ng maayos. Kaya siguro kami tumagal ni daddy ng 15 years, next year 16 years na kami o diba? Nangangalahati na kami sa 2 dekada. At ito nga si daddy pinagtitripan talaga sa third born ay nagagalit kay daddy. Dahil nga si daddy ay gustong lumakad, tumatakbo pa eme-eme doon sa may walkalator pero hindi naman umaandar. Dahil nakatulog na sa third born, ayan, super energy, takbo-takbo na naman po iyan. Pag tumatakbo sa third born, hinabol ko siya at tinawag ko nga siya, pinababalik ko dito. Dahil ang kulit-kulit niya, ang kulit-kulit, akala ko pag babae behave. Tapos sabi ko kay daddy, videohan niya kami mag-iina. Pero hindi ko nagustuhan yung kuha ni daddy, kulang na lang ikuhanan yung walkalator, hindi kaming mag-iina, napakalayo.